Welcome back to my channel! At kung first time mo dito sa channel ko, please do subscribe guys! At maraming pa akong share sa inyo ng mga cake decorating ideas and techniques. Thank you guys! So, how are you guys? How's everybody's doing? Do you miss me? Of course you do. It's me. Yan na yung intro ko guys. Yan nyo na yan. Wala masabi. So for today's video guys, gagawa naman tayo ng barrel steamed cake. Pero guys, may twist. May twist. Para maiba naman doon sa mga usual kong mga ginagawang barrel cakes. Ginawan ko siya ng texture guys. At ayan na yung sinasabi ko na everyday is a learning process. Learning process. Meron tayong natututunan sa buhay-buhay, mga aral, syempre, at hindi mawawala dyan yung ang ating knowledge na nakukuha din sa araw-araw. O, sabi ko nga sa inyo guys, kahit na medyo matagal na ako nagbe-bake, 9 years na pala. Magna 9 years na tayo sa April 10 sa birthday ng aking eldest. Yan. Bali, kahit gano'n nakakatagal na nagbe-bake at your service ko, ika nga. Bali, nanonood pa rin talaga ako guys ng mga cake decorating ng aking mga co-bakers para kasi guys, hindi porket matagal na ako nagbe-bake ay alam ko na lahat. Syempre, kapag may nakikita akong bago sa paningin ko at tingin ko ay, uy, parang ganda nun na. Try ko nga din. Bali, napanood ko lang to guys sa ibang social media platform. Bali, syempre, tinry ko rin. Bali, ang gamit kong tip dyan guys ay yung ating star tip lang yun siya guys. And then, nag-swirl lang ako dyan na parang yung sa floral. And para, yun yung, di ba, yun sa oak pa tawag doon sa, wait lang, yung tuod, ano nga ba tawag doon? Basta yun sa kahoy, sa body ng kahoy, di ba, ganyan yun guys. Parang may pabilog-bilog siya, parang, basta ang cute ng texture ng ganun. And then yan, lalagyan ko lang din siya ng line, paakyat. And then, tuloy-tuloy lang yan guys. And then, iiwasan natin yung mga portion na meron tayong yung texture, yung merong swirl. Merong yung floral kanina. Para magmukha siyang kahoy talaga. Hindi yung tabla na nakahoy, kundi yung may balat ng kahoy. Yun guys. O diba guys, so ang cute to. Para maiba naman yung ginagawa ko na barrel cake. Bali, itong cake natin guys ay medyo malaki ito siya guys sa personal talaga. 8x6 ang nito, ang pinaka base, yung pinaka chiffon niya. Syempre, pag dinagdagan natin ng icing, syempre mas lumalaki pa siya. And then, ang flavor naman nito ay mango cream. Bali, ito yung aking pinaka best seller na flavor sa aking mga cakes. Kasi guys, hindi lang ako nag-stick dun sa moist chocolate cake. Kasi yun talaga yung pinaka usual na mga siniserve ng other bakers, diba? Pero ako guys, mas gusto ko na merong options yung aking mga clients. So, hindi ako nag-automatic. Hindi yung pag nagre-request lang sila ng flavor, kundi meron talaga akong choices of flavors na binibigay sa kanila. Bali, ito yung aking bestseller guys. Bali, itong base chiffon niya ay yung French vanilla. And then, hindi ako gumagamit ng chiffon na mango flavor para hindi mag-exaggerate yung flavor ng ating mango. Bali, yung mango ko guys ay nandun lang sa pinaka-feeling niya, mango puree lang ginagawa ko. Syempre, homemade pa rin yung ginagawa ko. Pero pag nauubusan ako, kasi dumadating tayo sa sa season na wala talaga tayong mabiling mangga dito sa ating palipaligid. Bali, doon pa lang ako nagka-can. Bali, ang gamit ko doon naman ay yung DLA. Masarap din yun siya guys. Balance yun lasa. Pero, at sa price naman guys, sa panahon ngayon ngayon na March, hindi naman ganun ka sagsag yung
mangga. Bali, medyo mahal din. Parang parehas lang halos yung price. Pero mas gusto ko yung sarili kong gawa kasi fresh siya. And then, yung lasa na meron siyang kalamansi at saka sugar. Parang ang sarap-sarap niya, ganon. Kaya, yung matamis na medyo maasim-asim, yung ganon basta masarap. Kaya, hanggat maaari, nag-homemade ako ng ating mango puree. Bali yan guys, inaanuhan ko siya ng ating spatula. Ginuguhit-guhitan ko na siya. 'Di ba natapos na natin yung i-cover. Ginuguhit-guhitan ko siya dyan ng spatula. Hinihiwa-hiwaan ko siya actually. Para magmukha siya yung parang tabla. Pero yung texture niya ay yung balat ng kahoy. Ganon. 'Di ba guys, parang ang cute-cute niya. Pero, ang hindi ko lang nagustuhan dito sa part na ginawa ko na ito guys, ay yung nilagyan ko siya ng ribbon na color black. Mas babagay dito yung ating fondant sana. Kaso, aminado ako sa sarili ko guys na hindi talaga ako magaling pa gumawa ng fondant. Yung pinaka fondant ko guys ay yung pang details lang. Pero kapag yung ganyan na mahaba ang gagamitin natin, yung parang ayan guys, tingnan nyo guys. O diba guys, ang ganda, parang yung balat talaga ng kahoy. Ganyan. And then, ginuhit-guhitan ko siya. And, yung ating cake drum, lalagyan din natin siya ng texture guys. Bali, parang yung nakapatong siya sa lamesa na tabla din, ganyan. Lalagyan din natin. Pero syempre, iibahin natin yung color para na-emphasize yung color and texture ng ating cake drum doon sa ating pinaka parang kahoy na cake. So, yan guys. Diyan naman sa cake drum natin guys, gagamit naman ako dyan ng gray. Bali, ang gray natin guys ay gawa lang siya sa yung ating non-dairy whipped cream. Lalagyan lang natin siya ng konting-konti lang na black na gel food color ng Chef Master. Lalagyan natin siya ng konting patak lang ng black and then hahaluin lang natin para maging gray na siya. Ganyan ang ginagawa ko guys sa aking mga cake. Ang pinaka-base lang talaga niyan ay color white lang talaga. Doon na lang ako nag-color. Pansinin nyo guys yung color gray ko dyan. As in, sobrang konti lang yan siya ang aking hinalo. Kasi guys, kapag ka nag-mix tayo dyan ng sobra-sobra, tapos gray pa yan, hindi siya yung madaling ibenta, masasayang yan guys kasi wala tayong mapagagamitan. So, yan again, hinihiwa-hiwaan ko lang siya ng ating spatula para maging yung para siyang tabla din. Pero color gray. Yan, balik tayo dun sa pinag-uusapan natin kanina na fondant guys. Bali, hindi ako nag-aano ng fondant kasi hindi pa ako ganun ka-confident kasi gusto ko sana magkaroon ako ng proper training regarding sa fondant lessons para yung talagang magawa ko at hindi yung guys, hindi yung maayos siya pag nandito sa bahay. But pagdating doon sa pinaka-event na ay biglang huhulas, biglang dudulas, mahulog, matutunaw. Kaya gusto ko muna sana talaga magkaroon ng proper training bago ako mag-perform ng ganyan, mag-offer ng ganyan. Kasi pangit kapag ka na-disappoint. Sabi ko nga sa mga previous videos ko na kapag ka na-disappoint natin once ang ating mga clients ay syempre mawawalan sila ng gana at meron ng possibility na hindi na sila uulit, ganon. Kaya kailangan nating alagaan sila. Kumbaga, wag tayo mag-promise na kaya natin yung certain thing and then hindi naman pala natin kaya ang pangatawanan. So, hanggat maaari, yung doon lang muna ako kaya ko lang. Yun. So, ayan, nilagyan ko lang yan siya muna dyan ng ribbon na pang lock doon sa ating Pero,
honestly, hindi naman talaga siya nakakalak. Pero 'di ba kasi yung mga barrel na lagayan ng mga alak, 'di ba, may lock 'yun. Kaya yan yung nagsilbing lock natin, yung ribbon na lang na color black. Yeah, that way kasi kapag yung black na icing ang ginamit natin ay maano talaga siya, messy siya, and then humahawa siya sa other colors, other part ng ating cake. Kaya hanggat maaari ay hindi ako gumagamit ng black na food color. Hanggat maaari lang. Pero kapag hinihingi talaga ng pagkakataon na kailangan talaga, syempre gagawin natin. Bale, itong cake natin na to guys ay order sa atin mga few days ago na. Bale, ito yung mga araw na wala ako talagang walang pahinga. Babaeng walang pahinga. Balik na naman tayo dun sa kuratsa natin. Ito yung bale, ito guys ay order sa atin ni Ma'am Miles. Thank you so much again, Ma'am Miles, for ordering this cake, and happy birthday. Happiest birthday to your hubby. Ayan. Thank you so much po. Si Ma'am Miles guys ay bali new client ko siya. Bali in-introduce siya sa akin ng aking friend na si CJ. Thank you so much be CJ. Bali yun nga. Ang pinaka first order niya sa atin ay last February 5. Kung maaalala nyo guys, at kung napanood nyo guys, yun yung ating 3D na butterfly na sobrang basta nagagandahan ako. Sorry na kung ako ay nagagandahan ako personally dun sa sarili kong gawa. Hindi lahat ng gawa ko guys ay sinasabi kong maganda, at talaga naman totoo naman. Pero yung 3D na butterfly, parang ang ganda-ganda nun kasi from a round cake, naging butterfly cake. Kumbaga parang walang nasayang na cake. And then parang panoorin nyo yun guys. Ang ganda nun guys. Yung 3D butterfly cake. Yun. Ang ganda kasi round cake lang yun siya. And then, yun nga, lumaki siya lalong tingnan. From 8 inches, parang naging 12 inches na siya. Kasi nga, bumuka. Basta ang ganda nun guys. Bale, yun guys, thank you so much again, Ma'am Miles, for trusting us. Yun yung sinasabi ko guys, na kapag gumagawa tayo ng ating cakes, ibigay na natin yung todo natin, yung iniisipin natin na parang one time, big time, o isang beses lang sila o-order, o wala nang kasunod. Parang ganon, parang last na, kaya ibigay na natin yung todo natin sa in every cake na ginagawa natin. Kasi guys, kapag inisip natin yon at in-apply natin yon sa sarili natin, for sure babalik ang ating clients. Kasi syempre, ang ating mga clients, kapag nagustuhan nila yung ating cake itself and the flavor, syempre yung ating price range, and most especially yung ating service, kung paano tayo nakikiharap at nakikipag-usap sa kanila, kapag nagustuhan nila yon, ay hindi malabong bumalik at bumalik talaga sila sa atin. So yun nga guys, yung sinasabi ko na kung mapapansin ninyo, wala naman talaga akong mga new clients. Bibihira kasi halos lahat ay mga regular clients ko na or returning clients ko. Bali, yun. Pero nakakatuwa naman kasi once na na-try nila, natikman nila yung ating cake, ay bumabalik talaga sila. Yun. So, yun. Sobrang thankful ko. Thank you so much po sa inyo lahat, sa aking mga clients, at sa aking mga friends, sa Facebook, at sa YouTube.
Bali, wala naman akong meron akong TikTok account pero hindi ako active dun guys kasi sobrang time consuming na ng lahat-lahat. Syempre, mas nakafocus ako dito sa aking YouTube na ito kasi syempre, ito yung pinangarap ko di ba? Ito yung pinangarap ko nung una. Sabi nga nila sa akin dati, yung nota, alam nyo na yun. Mag-ano nga daw ako kasi nga daw, mas madami daw yung na yun, mas madami daw humatak, mas madali ka makikilala kapag basta mas madali ka makikilala doon sa TikTok kapag ganun. Pero para sa akin, for me, I find it hard kasi nasubukan ko one time and then na parang ang hirap-hirap na i-manage ng lahat-lahat. So, nag-focus na lang muna ako dito sa aking YouTube. At since na-monetize nga ito sa tulong ng ating friends dito sa YouTube, ayan, sobra-sobrang saya ko na. And, one thing more, kasi, I'm earning kahit papano, hindi ganun kalaki, pero nakakatuwa kasi meron siyang revenue. Kaya guys, kung mapapanood nyo yung mga yung mga videos ko guys, please don't skip the ads guys. Antayin nyo lang matapos guys. Saglit lang yun at saka mapapanood nyo pa rin naman yung videos ko, diba? Kapag pagkatapos ng ads, ibalik nyo lang yun. Kaya mapapanood nyo pa rin yun. Pero kasi kapag hindi nyo skip yung ads, ay malaking tulong yan sa akin. Bali yan guys, ang ating fake na ice cubes. Bali, yan guys ay gelatin powder. Tinunaw ko siya. Bali, half lang ginamit ko nung gelatin. Half lang ang ginamit ko. So, nilagyan ko lang siya ng 2 cups water and then yung gelatin powder natin. Minix ko muna siya bago isa lang sa apoy. And then, nung kumulo na siya guys, kinuha ko na. And then, tinanggal ko yung mga bula-bula dun sa taas. And then, ayan na. Nilipat ko siya dyan sa mababaw lang. Kailangan mababaw lang para mabilis siyang matuyo. And then, hindi ko muna siya nilagay sa ref habang mainit. Nung medyo lumamig-lamig na ng konti, nilagay ko sa ref para lalo pa siyang mag-set. Para mas mabilis yung pagsaset niya. Ayan, matigas na kaagad. Kapag gumagawa tayo ng gelatin guys, kailangan yung basahin lang natin yung instruction dun sa packet. Pero ito, nag-less ako ng konting water dito para mas matigas-tigas siya ng konti. And then, ang ginamit ko rin dito na sugar guys, ay yung white talaga. Hindi, kasi ang ginagamit kong sugar sa mga cakes ko guys, para mas malasa. Ewan ko, sanay kasi ako dun sa wash guys. And then, careful lang sa paglalagay niya na ice ha. Kasi dapat hindi siya lumapat dyan sa brown na yan. Kung mapapansin nyo, kapag may lumalapat dyan sa brown, tinatanggal ko na lang. Kasi kapag lumalapat yan siya dyan guys, ay humahawa yung color brown doon sa ating ice cubes na yan. So, bumapangit siya tingnan guys. So, kaya naglagay din ako dyan ng icing. Ayan, tatanggalin ko na lang yan. Naglagay ako dyan ng icing na color white para white yung pagpapatungan ng ating ice cubes. Bale, yan, kailangan hindi siya lumapat doon sa ating brown na color kasi hahawa. Pag humawa yan sa isa guys, tumutulay-tulay na yan sa iba-iba pa na mga ice cubes natin. So, lahat sila magba-brown-brown. So, pangit na siya guys kasi ina-absorb na niya yan. I-absorb na niya yan once na dumikit kahit yung pinaka-konti lang. Bale, ito naman guys, yung ating mga miniature na liquors. Bale, ang request sana dito ni Ma'am Miles ay yung Jack Daniels. Pero, hindi kasi available nung time na yon. Bale, ito lang muna yung nga ba tawag dito, yung Chivas Regal lang muna na iba-iba yung niya, iba-iba yung flavor kasi diba ang Chivas Regal ay may number 12, may number 7, may number 28, number 18, ganon, iba-iba yan, pero Chivas Regal pa rin.
And then, nag-print lang tayo ng konting details lang natin. Ayan. Yan naman ay kinuha natin sa Google lang. And then, inedit ko. Pinalitan ko ng pangalan. Gamit yung PIXLR na apps para masulatan ko siya ng name ng ating birthday celebrator. Bale, yan. And then, yung pangalan nga pala sa baba, guys, gamit ko dyan ay yung ating whipped cream fondant. Paano nagiging whipped cream yung fondant? Yung whip it, guys, lalagyan natin siya ng konting glucose syrup. And then, lalagyan natin ng cornstarch. Yun, pinaka-easy na fondant. Pero, pangalan lang, sabi ko nga, gusto ko talaga magkaroon ng proper training kasi hindi pa ako confident na isaklob siya sa buong cake, guys. Ayan. Tapos na yun siya, guys. 'Di ba? And then, ayan. Kaya ako ganyan kasi kumukuha ako ng aking pang thumbnail. Nagpapapicture ako sa cake ko. And, yun. Kung makikita nyo, guys, ang laki niyan. Lalong-lalo na, guys, sa personal. Sobrang laki niyan talaga. Kasi, mas lumaki pa siya kasi nga dahil sa ating icing. Bali, ang cake drum natin dyan na gamit ay 12 inches kasi laki na siya ng ating turner. And yan, tapos na. Naubusan na ako na sasabihin ng haba ng video ko. Maraming salamat sa inyo, guys, ha. Thank you kung nakaabot ka dito sa part ng video natin na to. Ayun yung sinasabi ko, guys, so humawa, 'di ba? Kasi 'di ba, medyo nahulog yung isa kanina. Ayan, humawa. Kapag tumagal pa yan, guys, magtutulay-tulay yan siya at mahahawa sila lahat. Kaya iingatan natin talaga. Yan, kaya ko rin yung binidyo para ipakita sa inyo yung result kapag kaganon. Ayan yung ating ang ating name. Naman dyan yung mga letters. Gumamit ako dyan ng letter cutter, guys. Napakaganda na mag-invest tayo sa ganon. Kung meron na tayong budget, maganda kung mag-invest tayo sa mga cutter natin. Kasi dati, guys, minamano-mano ko yung pagsulat, paggawa ng fondant na letters na yan. Mano-mano cut ko lang yun siya. Parang freehand lang, kumbaga. Kasi wala pa akong cutter. Pero kasi, meron akong cutter kasi yung meron akong yung pang Disney siya. So, hindi tsaka medyo mahirap yung gamitin kasi yung Disney na font, 'di ba, ang ninipis noon, yun yung cutter na nabili ko. Medyo nung time na yun ay eager pa ako ma-learn ng lahat-lahat ng bagay-bagay noon. Kaya lahat-lahat sinusubukan ko. Hala, sige, bili ako ng mga kagamitan na kung anek-anek at honestly, hindi ko sila nagagamit hanggang ngayon. Meron pa akong mga molder na mga sugar lace, guys. Pero kung napansin nyo, hanggang ngayon, wala pa naman akong cake na ginamitan ko ng sugar lace. Marami akong mga ganong bagay-bagay. Iniisip ko nga, pamigay ko na lang kaya, para magamit pa ng mga ng ibang bakers na talagang doon yung linyahan nila. Kasi ako na-focus kasi ako dito sa pag yung whipped cream na icing cakes dito. So, yun lang muna, guys, for today's video. Napakadaldal ko. Ang dami-dami kong hanash ngayon. Bali, thank you so much. If you like this video, please do subscribe, like, comment, and share. And, of course, please don't forget to hit the notification bell button for new updates. Thank you so much to all of you guys. And I hope you enjoyed this video. And keep safe always. And God bless, guys. See you again next